Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, possible nga bang mailagay ang Miss Universe sa Pilipinas? Kung bakit at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? Happy New Year ng bonggang-bongga! Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong unang araw ng taon. So, syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, ay okay na okay lang ako. So, syempre, na-enjoy ko naman yung New Year's Eve na simpleng celebration with New. And then, of course, ayan. So, may plano kaming umalis maya-maya. Pero, syempre, bago muna ako gumala, so, chichika na muna ako sa inyo. Dahil gusto ko muna magpabigay ng, ang tawag dito, ng unang paputok sa taong ito. So, yan. So, pag-usapan nga natin itong Miss Universe na gagawin sa Puerto Rico. So ano ba, matutuloy ba? Ang usap-usapan nga sa social media ay hindi nga matutuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico. Pero wala pang announcement yung organization dito sa Puerto Rico kasi humihingi nga sila ng transparency sa Miss Universe na naganap na Miss Universe dito sa Bangkok, Thailand. So, humingi sila ng transparency para, alam mo yon na maituloy o ma-push nila. Pero this month, sabi nila sa first week daw ng January, malalaman yung desisyon ng Puerto Rico. Pero nangangamoy na mukhang hindi matutuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico kasi parang kung walang maipapakita nga ang Miss Universe, so paano pa nila ipupush yun? Ngayon, kung may maipapakita ba ang Miss Universe, ay matutuloy na ba ang Miss Universe doon? Hindi pa natin alam dahil baka mamaya hanapan pa nila ng ibang butas dahil sa nararamdaman ko, ang organization ay mukhang hindi okay. Di ba? Yung organization ng Puerto Rico, mukhang hindi na siya okay na ituloy ang Miss Universe sa Puerto Rico. And then ngayon, nasaan na ba yung mga boss ng Miss Universe? Hindi natin alam. Hindi na nga sila bumati ng Merry Christmas, hindi rin sila bumati ng New Year. So mukhang nanahimik na si Kun An, wala, nananahimik, and then si Raul nananahimik. So hindi na nga natin alam kung sila pa ba ang may-ari ng Miss Universe. Hindi natin alam kung ano ang plano nila doon kay Fatima. Hindi natin alam kung si Fatima ba ay mananatili bang Miss Universe ngayong taon na to, di ba? So wala tayong idea kasi wala naman silang sinasabi at wala naman silang announcement. May mga nababasa tayo sa social media pero hindi naman natin kumpirmado yon. So medyo mahirap kasi na dumaldal ka ng dumaldal tapos wala naman tayong ebidensya, di ba? So baka mamaya ay mapaso tayo dyan. So ako para sa akin, siguro hintay muna tayo ng bagong update dito sa Puerto Rico kung ano nga ba ang magiging desisyon nila, kung iuurong na nga ba nila o ika-cancel na nga ba nila ang Miss Universe sa Puerto Rico. So sayang naman no, ang dami ko pa naman naririnig na willing pumunta sa Puerto Rico para manood at makisaya sa Miss Universe 2026. Pero nga dahil na sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon, mukhang hindi siya matutuloy. So malaman natin yan. And then, kung sakaling hindi matutuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico, possible daw ba na gawin to sa Pilipinas? Kasi marami nga nagpo-post na possible sa Pilipinas gawin ang Miss Universe ngayong taon na to. To be honest, possible naman na mangyari yan. Hindi imposible, lalo na ngayon nilalakad nga ni Mr. Chavit na makuha ang franchise ng Miss Universe or yung kumbaga mabili niya to, di ba? So yun nga yung target ni Mr. Chavit na gusto niyang bilhin ang Miss Universe. Pero hindi natin alam kung ano na nga ba ang final decision. Kung nabili na nga ba to ni Mr. Chavit, kung nakuha na nga ba nila yung license neto. So hindi pa natin alam. Kasi wala pa din naman silang proper announcement. But sa ngayon, naririnig lang natin na nilalakad. Pero kasi marami rin ako naririnig na nakabili din ang Thailand. So, nakabili din ang British. Parang ano ba? Sino ba talaga ang bumili? Dito daw sa Thailand, 2 owner. So, sa Pilipinas, 1. So, ngayon, hindi ko alam kung kanino siya mapupunta. Pwedeng mag-together sila. Pwede din namang hindi.
Ganon. Kasi 'di ba, sinasabi noon ni na maraming may-ari ng Miss Universe. Kung naririnig natin yung mga interview ni Paula Sugar, hindi lang naman isa, sabing ganon, madami. Kaya lang nung pumasok si Kun An ay kinuha niya lahat, 'di ba, nung shares ng Miss Universe. And then after ng mga nakailang buwan or taon, binenta niya yung kalahati kay Raul. No, sabi nga hindi daw kalahati, 49% lang, kasi parang ang gusto pa rin ni Kun An ay siya pa rin talaga ang pinaka-head or pinaka-owner ng Miss Universe. Kaya lang, yung naligwak naman si Kun An dahil nga nagkaroon ng problema, hindi na natin alam kung ano nga ba ang nangyari sa share ni Kun An. Pero ang alam natin, binebenta yon. So, may mga nagsasabi na nakabili daw ang Singapore, pero hindi ko alam kung natuloy ba yon. May nagsasabi na nakabili daw ang Thailand, so hindi natin alam. Basta si Mr. Nawat noon matunog na parang siya ang bibili ng Miss Universe, pero ang ending ay siya na rin mismo ang umayaw dahil kinuha niya rin sa yung share niya dito kay Kun An. Kaya kung iisipin mo, ano ba ang gulo? Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre, mas gusto ko mabili to ni Mr. Chabit nang siya lang, na walang kasosyo. Kasi kapag may kasosyo, parang feeling ko ang gulo ng sistema. Tapos, isa pa, hindi ko rin siya gusto mabili ng Thailand owner. Kasi parang feeling ko sa nangyari nga kay Kun An noon, parang ang gulo-gulo, nagkaroon sila ng interest, nagkaroon sila ng alam mo yun, ng kanya-kanyang, ewan ko, basta parang iba na yung nangyari sa Miss Universe. But, so, kung makukuha nga ni Mr. Chabit, parang feeling ko mas maganda. And then, I wish na sana baguhin niya talaga overall, di ba? So, baguhin niya yung sistema. So, kung akong tatanungin ninyo ha, so, yung mga pinaglalagay nila dyan na no age limit, tanggalin nila yan, ibalik nila sa may age limit. Siguro magdagdag. Kung dati ay 28 years old, siguro gawin nilang mga 30 years old. So, saan ayon ba kayo doon? Or gusto ninyo 35 years old? So, medyo mahirap na kapag 35 eh. Parang ako, feeling ko, 30 years old is enough. Parang pag 35 kasi, parang majondan. Charot. Hindi. Parang dapat iba na yung ginagawa niya. So, parang mas gusto ko 30 years old, kasi kadalasan naman ang pinapanalo nila hindi naman overage, di ba? So ang pinapanalo nila yung mga around 27, 26, 28, di gawin nilang 30 para alam mo yon, bongga, may chance pa talagang manalo. And then, tanggalin din nila yung mga mother and married woman. So, parang feeling ko hindi naman kailangan sumali yung mga mother kasi nga, Miss Universe siya, Miss. So, ibig sabihin, single at wala pang anak, di ba? So, kapag may anak na, hindi mo na ma-consider yan ng Miss. And then, yung mga divorce. So, hindi rin kailangan kasi nga, kung hindi niya nga naayos yung pag-aasawa niya, tingin mo, maayos niya pa kaya yung hindi naman sa dinidegrade sila ha. Kumbaga parang, doon lang tayo sa realistic na siguro mas maganda kung pananatilihin nila na babae lang, walang transgender. Kasi ang transgender, hindi naman nananalo din naman. Ba't pa nila pasasalihin kung hindi rin naman nila pananaluhin, di ba? Tapos yung oversize, so hinahanap nila sexy naman. Bakit ba? Sige, jumoin ka. So para saan, di ba? So ang akin, doon na tayo sa ano ba ang focus ng Miss Universe at ano ba ang gusto nilang candidates na ilaban ng bawat bansa. And then, bumalik sila sa dating sistema. Single, not married, and then, ayun, so age limit, 30 years old. So para sa akin, it's swak para sa hinahanap nila. At wag na silang magdagdag to make noise lang ang Miss Universe. Tapos ang ending hindi naman nila papanalunin. Kasi parang feeling ko hindi naman kailangan na gumawa ng publicity ng Miss Universe kasi grabe naman yung engagement nila, di ba? So inaabangan talaga sila sa buong mundo. And I hope na sana magawa uli yung dating Miss Universe na katulad ng era na IMG, tama ba? Para mas bongga, mas kalidad ang mananalo, di ba? So, yon. And looking forward tayo sa taon na tong 2026 kung ang mangyayari nga ba sa Miss Universe ay mapifix nga ba nila yung mga problemang to. At ayun nga, so kung matutuloy nga ba ang Miss Universe sa Puerto Rico, so abangan natin yan.
At possible nga ba ang Miss Universe ay maganap sa Pilipinas sa pagkakataon na to? So ako, para sa akin, yes, naniniwala ako kung si Chavit ang makakakuha niya, tapos first edition niya ng Miss Universe para sa kanyang era ay sa Pilipinas, bongga to. And then parang feeling ko mas papagandahin pa nila, di ba? And then, ayun, looking forward ako kung ano yung next at kung ano yung mangyayari. Ayun nga, yung reigning na Miss Universe na si Fatima Bush, ayun, dapat nga daw bang tanggalin to bilang reyna? Ako naman parang feeling ko, kung wala naman siyang ginagawang hindi labag doon sa organization, panatilihin para may reigning queen. Ngayon, kung hindi, at gusto nilang baguhin, kawawa naman, di ba? So, yon. So, siguro ang gawin nila ay magpapageant sila ng maaga. Siguro gawin nilang mga May. Kung nakuha na nila, gawin na nilang May yung Miss Universe para mapalitan kagad siya. Pero yung tatanggalin mo siya na wala ka namang dahilan, parang hindi naman maganda. Kasi siya yung tinanghal ng Miss Universe. And then sinabing ganon, kung sakaling tatanggalin si Fatima, si Atisad ba ang dapat ipalit? Parang feeling ko hindi din. Kasi kung susunod sila sa rules, ando doon ang winner, tapos wala namang ginagawa yung winner na labag doon sa organization. So, bakit nila tatanggalin? So, ngayon, kung ang winner ay hindi sa sumusunod doon sa gusto ng organization or ng bagong owner, ayun, dapat talaga siyang i-dethrone. Pero kung i-dethrone siya, kung sakasakaling ganun ang mangyayari, ay dapat ay kunin nila yung first runner-up. Kasi yun yung doon. Ayun yung rules na dapat ang first runner-up ang sasalo. Sabing ganun, hindi naman daw nila tatanggapin mag-abang na muna kayo. So, tingin ninyo kapag nabago yung organization, tapos biglang na-dethrone to si Fatima, hindi na nga ba tatanggapin to ni Mr. Nawat? I don't think so. So, feeling ko tatanggapin pa din yan. And then, kung hindi man tatanggapin, syempre, dadaan na muna sa second runner-up na si Venezuela. Ngayon, kung umayaw si first runner-up, umayaw si Venezuela, doon lang papasok si Philippines kasi siya yung third runner-up. Diba? So, yun, nakakaloka. So, medyo mahaba-habang usapan to at hindi pa natin alam talaga kung ano nga ba ang mangyayari at ano nga ba ang desisyon ng dating owner ng Miss Universe. Sila pa rin ba ang hawak or talagang tuluyan na nilang bibitawan? So, yan yung abangan natin sa mga susunod na chika. Siyempre dito about sa Miss Universe! Pero ikaw, anong masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At siyempre, gusto kong batiin kayong lahat ng Happy New Year. I hope na sana lahat tayo ay biyayaan pa more ni God ng more power, more good health, more money, and more happiness. Importante yon. And then, of course, always keep smiling. And sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Magtiwala lang kayo sa Kanya. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Happy New Year!